Muli nating pakinggan ang serbisyo OFWs Malaysia. Okay, magandang gabi sa ating lahat mga kababayan. Salamat malam Malaysia sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Sa ika-10 na partner. Ika-10 ng Disyembre. Ako, ilang araw na bago magpasko partner? 15 araw na lang. 15 araw na lang partner. Pasko na! Ayan. Medyo bago sa paningin niyo mga kababayan yung katabi ko Okay, welcome po. Dahil ko muna welcome yung katabi ko. Partner, magandang gabi. Magandang gabi, partner. Okay. For the very first time. First time, partner. Okay, welcome po muli sa ating programa mga kabayan. Dito pa rin po sa Serbisyo OFW Malaysia. O Dear Kabayan, natin pa rin po sa inyo ng SMNI News Malaysia kung saan tayo po ay tatalakay ng mga napapanahong mga isyu at impormasyon na kinakailangan na malaman ng ating mga kababayang mga OFW. At maya-maya naman mga kababayan, sa second segment po natin sa ating programa, sama-sama nating tunghayan ang isa namang bagong kwento na kapupulutan ng araw. Sabay-sabay rin tayong magbigay ng payo upang mabigyang solusyon at tamang desisyon ang suliranin na pinakaharap ng ating letter sender sa gabing ito. Yan, kami po ay makakasama ninyo sa gabing ito. Ako po ang inyong kapartner Jerry Blake at sa gabing ito kasama ko po ang bago sa inyong mata, sa inyong paningin. Partner! Partner, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam kong marami ang nagulat. At pero bago... Nagulat talaga. So, hindi pa yun si Sir Arnie Jones ang inyo pong makasama sa gabi ito. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Isyu publiko para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Ayan, tama yan partner, no? Ngunit bago tayo tumungo sa ating talakay sa gabing ito, pasalamatan muna natin ang mga bumubuo sa programang ito, lalong-lalo na sa ating presidente ng SMNI, Sir Marlon Rosete. Sir Marlon Rosete, magandang gabi po. Andiyan po partner si ating presidente sa Good evening, Sir Marlon. SMNI Tower Partner sa Makati. ACQ Tower in Makati. At nakatabay lang po, gabi-gabi po yan. Yes. No, at lalo tigit sa lahat, ang ating chairman na walang iba po, kundi ang ating butihing Pastor Apollo C. Tibuloy, na siyang nagbigay daan upang may sa katuparan ang programang ito. Wala pong ibang layunin at dahilan mga kababayan, kundi bigyan ng kaayusan at tingnan ang kapakanan ng ating minamahal na mga overseas Filipino workers. Yan. Okay mga kabayan, bago din natin kalimutan, partner, binabati rin po natin ang ating mga respective executive producers ng ating programang Serbisyo OFW Malaysia. Yan. Mga spirit producers natin partner, si Ma'am Lida Lizada, Good evening, ma'am. Ma'am Nori Cardona, Ma'am Debot Carion, magandang gabi po. At sama po si Sir Marlon Acobo, Junis Cubar, at Sir Bung Habalyan ng Japan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong maagang aginaldo. Wow, no? 15 days partner, 15 days na lang, no? Maraming salamat po sa inyong lahat mga po. Yan. Kaya sa lahat din po ng mga giliw natin mga viewers, muli maraming salamat po sa walang humpay na inyong pagtutok at pagsuporta sa ating programa. Yan. At good din po natin partner, yung mga lingkod bayan. Mga lingkod bayan, yung ating pasuguan ng Pilipinas dito sa Malaysia. Correct. Tama yan partner. Pinangunahan po yan ng ating ambassador, Charles Jose. Good evening, sir. Yan. Kasama po ang Consul General, Ma'am Annie Halanduin Luis. Yan ang ating labat officer, Sir Attorney Johnson Cañete. At ang kanyang assistant, Ma'am Julita Buenaventura. Ang social welfare attaché, Ma'am Annie Mendoza. And of course, ang ating kaibigan partner. No? Lagi ko yung kakausap, partner. Kausap po. Yes. Laging kakontak. Ma'am, yung welfare officer po natin, Ma'am Leonor Mabagal. Yan, maganda Ma'am gabi po. Leonor. Ganyan din, partner, binabati rin po natin ang lahat ng ating mga
Filipino communities all over Malaysia. Yan. Ganda ito, I-mention natin partner. sila one by one, mga partner. Partner, ikaw na magbasa dito sa mga groups nila. Ayan. Ito mga pinangunahan yan, partner, ng ating URSG. Yan, si Ma'am Eileen Halimyap. Eileen. Good evening, Ma'am. At ang Kaagapay Group of Caregiver. Yan, si Ma'am Cel Pizarro. Good evening. Ang Fire and Rescue Association. Si Ma'am Baby Wong. Good evening, Ma'am Baby. At sa Para KL, good evening po sa inyong lahat. Lahing Filipino Community in Sabah. Si Dating Siri, Ma'am Berna, Roquel Yao. Kumusta po kayo? Good Merry evening, ma'am. Christmas. Ang Business Malaysia Philippine Society. Ayan. Si Dato Gina Tan. Advance Merry Christmas, Dato. Good evening po sa inyong lahat. Ang OFW in Kudat. Yan. Si Ma'am Mayet Perez. Mayet Kamusta Perez. na po mga taga-Kudat? Magandang gabi po sa lahat ng mga OFW sa Kudat, sa Sabah. Ang Kayla Pinoy. Ma'am Melissa Cor. Oy, partner, yung salon ni Ma'am Melissa Cor. Oh, yung talagang salon pala. Oh. Very supportive sa talagang napakadaming customer ni Ma'am Melissa Cor. Everyday Ayan, po kung yan. sino po yung gusto magpa-manicure, pedicure, mga spa dyan, o ano pa, yung mga pampaganda partner. Yes. Puntahan po nyo yung salon, no? Melissa Salon, dyan lang po yan sa first floor ng Kutaraya. Taraya. Yan. Huwag na po mag-alinlangan mga kabayan na kay Ma'am Melissa Cor po ang lahat ng mga magagaling na mga magaling magpaganda. Mga Ayan. hair cutters, mga artists. Yeah, correct. Yan, no? So na kay Ma'am Melissa Cor po yan. Shout out po Yan. kay Ma'am Melissa Cor. Magandang gabi po at sa lahat ng inyong mga kagrupo. Ayan, ang Team Puyog Ti Ilocano. Yan, naimbag na rabii sa lahat po ng mga kailokaluhan po dyan. Si Ma'am Liz Dasalia Loloy at ang kanyang kagrupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, ang Pinoy Association in Labuan, Malaysia. Yung kaibigan natin. Si Ma'am Susan. Good evening, Ma'am Susan. Dyan sa Labuan. Kamusta po kayo? Ang FEMA, partner. FEMA. Tima, si Kabayan Leo Francisco. Yan. Marfil Community. Si Ma'am Menchi Anunuevo. Magandang gabi, Ma'am Menchi. Ang Filipino Job Seeker in Malaysia. Yan, si Ma'am Julie Lieju. Ang Filipino Association of Pinang. Yan, si Ma'am Hermi Kamba. Good evening, Ma'am Hermi. Yan, ang United Filipino Workers. Yan, si Ma'am Jane Love. Yan, magandang gabi. Oo. Sunod partner, yung Filipino Club Sharing. Si Ma'am Rose Camplona. Yan, si Ma'am Rose Cham. Good evening, Ma'am Rose Cham. Gabi po. See you next week. Ma-interview natin si Ma'am Rose Cham next week, mga kabayan. So, ang Ang kabayanan Ma'am po. Rose, no? Ang Stairway to Hope in Tuwaran. Yan, si Ma'am Marilu Chin. Ma'am Marilu Chin, good evening sa inyo po dyan sa Sabah, Kota Kinabalu. Yan, ang Stairway to Success. Yan, si Sir Vicente Moran from Sandakan. Yan, good evening, Sir Vic. Ang Kuta Kinabalu Filipino Community. Si Ma'am Julieta Tan. Yan, ang United Architects of the Philippines in Kuala Lumpur. Si Architect Ju Santos. Good evening, Architect. So, si Architect partner, medyo namumblema din siya sa Facebook, no? Medyo may problema daw po ang Facebook Oo nga, ngayon, mga nako. kabayan. Okay, Bisdak in Pulau Pinang Community. Yan, si Ma'am Roliza Lanuria. Yan, Ma'am Relisa. Ang Filipino Catholic Community in Pinang. Yan, si Ma'am Tita Babes Araneta. Babes. Tita Babes, good evening. So maraming follow-up orders si Tita Babes. Thank you very much sa FCCP, Wow. sa lahat ng mga ka-members ni Tita Babes na muling umorder ng ating Dear Kabayan Jacket. Thank you very much Wow, po. maraming salamat po sa inyo, no? Yung mga nag-order ng Dear Kabayan Follow-up Jacket. order yan, partner. Ako, maraming Napakadami salamat, pa. So thank you very much kay Tita At Babes. sana marami pong mag-order, partner. Marami pa talaga Yan, yan. ha? Okay, ang Langkawi Pinoy Frontliners Group. Si Ma'am Mary Jane Camba. Good Yes, evening, Ma'am. gabi. Sa inyo dyan sa Langkawi Island. Ang We Unite OFW, Survivor in Malaysia. Yan, si Sir Daniel Heronimo. Yan, ang Pinoy Support Group in Pinang. Si Ma'am Lolit Prangos. Good Yan, evening, Ma'am Ma'am Lolit. Lolit. Busy Ma'am Lolit sa kanyang mga fundraising. Sa kanyang Lolitas Juice sa Penang. Nato po. Yan, ang OFW Community of Kuta Kinabalu. Si Ma'am Gina Noynay. Noynay. Yan, good evening, Ma'am Gina. Ang Filipino Survivor Group in Malaysia. Si Sir George Dennis Miguel. Yan, ang Sandakan Filipino Community sa FICO. Si Ma'am Mercy Moran. Yan, kapatid ni Sir Vivian. Jofa Worldwide. Sir Rick Limson. Good evening, Sir Rick. Kamusta ang mga taga Johor? Yan, ang community sa Community of Filipinos in Pinang. Si Ma'am Ellen Gallardo. Yan, si Ma'am Ellen. Ang XLCTC Group of Caregivers. Si
Sir Ren Cyrus Gonzalez. Sir, magandang gabi po mga caregivers. Kamusta na po sila? Yan, ang Filipino viral in Malaysia. Okay, si Ma'am Sally Low. Ayan, magandang gabi. At ang ako OFW in Malaysia. Yan, shout out kay Ma'am Maisel Delphine De Velos at ang kanyang mga kagrupo sa Ako OFW. Yan. At sa lahat ng mga katahanan dyan sa St. John Tahanang Filipino in Malaysia. Yan, si Ma'am Maggie Rogenio. Yan, magandang gabi. At ako, Central. Yan, si Ma'am Lizelle Rodrigo. Si Ma'am Lizelle, partner, makakasama din natin yan next week. Next week, okay. See you next week, Ma'am Lizelle. At ang OFW Death Aid Worldwide. Yan, si Sir Jordan Zulueta. Ito yung last week Ayan. partner. Nakapokus sa mga namatay ng OFW. Ayan, ang lahat ng mga coolest dyan, tatak ko, Filipino coolest OFW. Yan, si Ma'am Jeanette Concha. Yan, mga Cool na cool. Okay, mga Malaysian Humanitarian Organization. Yan, si Datu Hisham at si Miss Analia Cruz Laubi. Yan, Damayang Filipino Association. Ito yung last week partner. Shoutout kay Ma'am Nora Laranan. Yan, Yan. magandang gabi po kasi Ma'am Rebing Corpus Ricardo partner. Yan, Sa oo. Damayan, Yan, no? sa Damayan. Ang Kabisig Family Malaysia. Yan, si Ma'am Nora Laranan. Yan, magandang gabi. Kamali pala ako kanina partner. Sa Oh. Damayan partner, shoutout ko nga pala si Ma'am Rebing Ricardo. Rebing, oh. Yan, sa lahat ng mga taga Damayan Filipino Association, magandang gabi po sa inyo. Wow. So, Mary Sara Filipino Community. Yan, si Ma'am Cristal Romeral. Shoutout sa lahat ng mga taga Sarawak. Yan, good evening po. Ang Filipino Group in Langkawi. Yan, ito po yung mga interview natin mamaya Oo, partner. Si Ma'am makakapanayin Norain natin to. Giapal. Yan, good evening Ma'am ma'am. Norain. Nakatabay na po siya. Magandang Okay. gabi po. At ang Filipino Club Sharing Job, si Ma'am Rose Cham. Yan, Ayan. good evening po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat mga community leaders at sa Ayan. lahat ng mga nasasakupan po ninyo. Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Ha? Ayan. Okay, happy watching sa partner kay Ma'am Ten Onid Red, no? Ten Berlandino. Yun. Ayan, happy Okay. watching. Oh, nanonood din si Ma'am Renz Quisada ng Ako OFW. Ayan. Good evening ma'am. At magandang gabi rin kay Kabayan Kagamichi Sumusa Taiga. Ha? Yan. Yan, shoutout ko rin pula partner bago Ah. natin makalimutan yung ating bagong director, floor director ng Servisyo OFW. Shoutout po kay Kabayang Tasi Marioni. Yan, Wow. Yan po partner, yan yung ating bagong floor director ngayon sa Servisyo Oh, OFW. kasi partner, nandito ka na eh. So siguro nagtatanong sila partner, bakit wala si Kabayang Arnie? Oo. So mga kabayan, si Kabayang Arnie po ay meron pong special meeting together with our Chief Executive Officer. So ngayon po, tayo po muna ang malili sa kanya. Ayan po, mga kababayan, no? So, at partner, i-greet po natin yung mga Okay. sponsor natin, partner. Tama, hindi pwedeng makalimutan yan partner. Yung mga nagbigay buhay sa atin dito. Yes. Hanap buhay. Ayan, pinangunahan nila ng David Axel Enterprise, no? Yan. Lutong Pinoy na swak balik-balikan, partner. Swak na swak talaga partner, no? Lalong-lalo na kababayan, no, ngayong Kapaskuhan, marami pong mga Christmas parties o yung mga birthday parties, Yes, no? correct. Yan po, pwede po kayong mag-order yung mga, kung ilan ba katao gusto ninyo, good for 20 person, Yun, no? pataas, 50 person, ayan. Yung mga uso ngayon partner kasi yung mga ano ngayon, may celebration sila Oo. before Christmas. Pero yun nga partner, di ba, bawal nga yung gathering ngayon. Pero syempre, yung mga Pilipino, gagawa ng paraan yan. Pero may social distancing. Meron na, allowed na yan ngayon, partner, dito sa Malaysia. So, ayan po pag gusto po niyo mag-order for your mga events po ninyo, mga kababayan, huwag po niyo kalimutan, ha? David Axel, Yan. Lutong Pinoy po yan, no? Ayan, ang sino partner, yung Gym Keepers. Yan, Gen Yung, Keeper. ano natin, partner, yung Dear Kabayan Jacket. Yes, sila po yung nagsusupply sa atin ng Dear Kabayan. So, kung sino po yung mga gusto pang mag-order, mga kabayan, ng ating Dear Kabayan Jacket, available pa po yan hanggang ngayon. Mag-contact lang po kayo dito sa aming page at kami pong bahala sa inyo. I-deliver din po namin sa inyo door to door. Dito lang po Wow. yan sa Kuala Lumpur. Ayan. Pero doon po sa ating mga kababayan na gusto pong mag-avail ng ating Dear Kabayan Jacket sa Sabah at Sarawak, meron po naman tayo, pwede naman po natin yung Padala, partner. ipadala. So, walang problema. Walang problema kahit saan man kayo mga kababayan, ipapadala po namin sa inyo ang inyong mga order. Kaya order na po kayo mga kababayan.
At ang sunod partner, yung Kabayan Silog. Yun, no? Kabayan Silog. Bayan Silog. Ang silog ng bayan, Ang partner. silog ng bayan, Ayan. ha? Yung mga mahilig sa silog dyan. Yes. Alam mo, partner, balita ko, meron mga bagong mga putahe ito. Yung parang handog nila ngayong Pasko. Ayan, siyempre, pag Pasko partner, maraming mga bago. Bago, oo. Ayan. So wala na kayong hahanapin, partner, mga kabayan, ha? Sa lahat po nating mga manonood ngayon, huwag na kayong maghanap ng mga mamahaling restaurant. Filipino food ang tangkilikin ninyo. Ito po, ang Kabayan Silog. Ang silog Correct, ng no? bayan. Pangalan pa lang partner, talagang Pinoy na Pinoy na. Yes, correct. Ang Kelabelia Sitchakawan. Ayan. Sabihin natin yung partner. Magagaling talaga tumugtog yan, mga partner. Kung gusto po ninyong mayroong maghaharana sa inyo habang kayo po nasa parties, Yan. may birthday parties, may Christmas party po kayo, Yan. pwede po kayong haharanain ng Kelabelia Sitchakawan. Yes, correct. Tama po Ayan yan. po. At ang Apollo Air. Yan, Apollo Air. May sponsor natin yan, partner. Sponsor natin to, Apollo Air. Maraming salamat po. At ang Horizon Express Cargo in Labuan, no? Kay Ma'am Margie Vermoy. Kung sino pa po yung gusto magpapadala po doon sa Pinas, ay papadala niyo na po dyan sa KK at sa Labuan. Labuan to partner, no? Yes, kontakin nyo lang po si Ma'am Margie Bermoy sa Margie lahat ng mga Bermoy. may pasalubong at balikbayan box. Okay, andyan po ang ating Horizon Offshore Services dyan sa Labuan at sa Kota, Kinabalu. Ayan. Okay, maraming salamat sa ating mga major sponsor po. Yes, bago tayo magpatuloy, partner, shoutout natin si Ma'am Ribing Ricardo. Good evening, mga kadamay. Sir Jerry Blake, Sir Lester Valle. Hi, ma'am. Good Kapanayin natin ito maya-maya, partner. Yes. Si ano pala, iba Si pala Ma'am to. Norain yun. Norain, Norain. ano natin, Nakaready na si Ma'am Norain, no? Naku po, Proud Kabisig Member Group, Dizilin Canoy. Ayan. Ako, nakaantabay na yung Yan. grupo nito, partner. Supportive, no? Yeah, correct. Ito, Merry Crispy Galapon. Magandang gabi po, mga kabayan. And advance Merry Christmas. God bless us to all. Yan, kay Love Corn Virgo. Gandang gabi, kabayan. Jerry and kabayang Lester Valle. Wow, first time ko makita si kabayang Lester Valle sa SMNI, Malaysia. Mabuhay. Alicia Espina. Good evening, Sir Jerry and Sir Lester. Saan si Sir Anim? Mama Alicia, meron pong mahalagang mga Meeting po. si Sir meeting. Arnie. Nood kami dito live sa Subang Jaya, mga taga Cebuano. Shout out, sir. Shout out sa tanang mga Bisaya. Woo! Mayong Shout gabi sa inyong tanan na napanganamo sa maayong adlaw, gabi, panglawas, karong adlaw, karong gabi. correct. So, keep on watching, no, sa ating programa. Marami tayong tatalakayin ngayong gabi, mga kabayan. So patuloy lang po kayong tumutok at wala pong mawawala sa ating discussion sa gabi ito. Oh, importante po yung discussion natin. Yes, mga importante partner, yan. no? Especially yung ating may interview Diba, ngayon. mamaya, partner, makapanayam tayo, isa ring community leader Yes, dito sa community. Malaysia. Okay! Okay, mga kababayan, pasok na tayo, mga kababayan, mga kapartner, dito sa pinakaabangan ng ating mga manonood. Medyo na late si Junior, partner. Kung saan tayo po ay tatalakay ng mga napapanahong mga isyu at kinakailangang malaman ng bawat isa, lalo na tayo ay tatalakay rin ng mga hinaing at mga panawagan. Hindi ko maklaro masyado, mga kaibigan. Tama yan, partner. No? Tayo din ay magbibigay ng tugon at problemang nais bigyan ng solusyon para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Malaysia. Ayan. Yan. Kaya samahan nyo kami, mga kabayan, sa ilang minuto ng talakayan sa ating programang Serbisyo OFW Malaysia. Okay. Okay, COVID-19 update tayo, partner. Dito tayo sa COVID-19, partner. Oo, walang kamatayang COVID-19, partner, no? Magpapasko na lang, buhay pa rin si COVID-19. Okay, update, partner, sa Malaysia. Okay, update tayo sa Malaysia, partner. Ito po, Diyos ko, ang Malaysia, partner, ito na naman, nakapagtala na naman ng isa sa pinakamataas na kaso ngayong araw. Oo. Kung saan, ang new case, ngayong araw lang to, partner, ha? Oo. 2,234. Pinakamataas ba to, partner? Isa pa lang to, partner. Parang Kasi pangalawa to sa pangalawa pinakamataas, yan. no? Oo. Kasi umabot na tayo ng 2,240 plus. Oo. Ganon. So mga kabayan, ingat-ingat po. Pero wag po tayo mag-alala, mga kabayan, dahil po ayon po sa ating news kanina,
yung karamihan po, no, siguro sabihin natin 60% ng mga natamaan ng COVID-19 ngayong araw ay galing po yan sa mga kulungan. So wag po tayong matakot na wag di po kayo makakalabas. So wag po tayong matakot, pero dapat po ay maging maingat pa rin Maingat po pa tayo. din, Yes. no? Maging maingat pa rin Kasi tayo. yung karamihan sa na-COVID partner nasa kulungan. Yes, so nasa kulungan. Pero meron pa rin sa labas ng Oo, kulungan. meron pa rin. So kailangan pa rin po nating mag-ingat mga kabayan. Bro, saan po pwede mag-order? Ayan. I-message lang po kayo, sir, ng ano po namin, staff namin, kung doon na po kayo mag-order. Okay, Misa Matle, salamat din sa mga Kabayan News. Ayan, maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Okay. Okay, tuloy tayo, kabayan. So, ang ating overall case ngayong sa buong Malaysia, mga kabayan, pumalo na ng 78,499. Naku po, Diyos ko. Napakalaki na. Halos kulang-kulang magwa 100,000 na partner ang Malaysia. Samantalang nung before pa, mga June, July na updates natin, Napakababa, partner. road to recovery na ang Malaysia partner. Pero parang lumalala yata habang tumatagal ang COVID-19, mas lalong lumalala ang kaso dito sa Malaysia. Parang maraming lumalabas partner kasi ito, malapit ng mayroong vaccine. So, i-pray talaga natin mga kabayan na ang vaccine ay maging available na sa buong mundo. Wow. No? yan. So, medyo nagkakaroon pa ng konting ngayon, aberya sa mga bakuna dahil ngayong iba hindi pa sigurado kung talagang epektibo yung vaccine. Pero i-pray talaga natin mga kabayan na makaproduce na talaga ng bakuna na epektibo para sa lahat ng pangangailangan ng buong mundo. Yan. Oh. Active cases natin, mga kabayan, sa buong Malaysia na nanatiling 11,867. Malaki pa rin, partner. So, kailangan talaga mag-ingat pa rin. No? So, ang new recovery natin, hindi na masama, partner, kasi 1,000 mahigit pa rin. Ang madami ating yung new recovery, partner. Yes, ang ating new recovery ay 1,112. Yan. Sana lahat recovered, no, partner? Oo. Okay, ang total recoveries natin, pumalo na ng 66,236. Yan. At ang bagong namatay, Diyos ko po, partner, malaki na rin to kahit 3 lang. Oo, madami na din yan. Yan, ano po namin kayo mga kababayan, no? Ito partner, mayroon pang ano? Okay, meron tayong anunsyo dito mga kabayan. Work from home order ipapatupad pa din sa mga lugar na nasa ilalim ng CMCO. Kung mapapansin niyo partner, last Monday, inisa-isa muli natin dito sa ating programa yung mga lugar o estado, distrito sa buong Malaysia na sasailalim na sa Recovery Movement Control Order at Conditional Movement Control Order. Pero itong lugar natin, partner, dito sa Kuala Lumpur, ulitin natin mga kabayan, work from home po, nire-required pa rin po ang work from home sa lahat ng mga manggagawa. Dayuhan man kayo o hindi, basta kayo po ay nasa loob ng lahat ng Sabah, Kuala Lumpur, at sa buong Selangor na nasa ilalim pa po ng Conditional MCO. Ayan. Okay, update din po namin kayo mga kababayan sa Pilipinas, no? May panibagong kaso ngayon, 1,151. Ayan po, nakikita po niyo sa screen. Ang laki, Naku, partner. Madami po, pero medyo mas malaki na ang Malaysia. Oo, medyo halos Oo. kalahati, partner. No, at ang new recoveries po natin, 133. Makababa po. At Baba may lang. namatay po, 24 po yung namatay. So sa kabuuan po, sa Pilipinas, umabot na ng 8,701 yung Kung dami nang namatay, namatay, no? partner, sa Pilipinas. Oh, Diyos ko. Okay, partner, sa buong mundo. Okay, sa buong mundo tayo mga kabayan, update din po namin kayo sa mga overseas Filipino workers na natamaan ng COVID-19 sa buong sanlibutan. Sa 82 countries po sa buong mundo na mayroong OFW mga kabayan. So, good news po dahil walang naitalang bagong kaso ngayong araw. Palapakan natin mga Wow. kabayan. Sana araw-araw ay walang natatamaan ng COVID-19 Good sa news, hanin good ng news. ating mga bagong bayaning OFW. Yan. So, undergoing treatment na nanatiling nasa 3,274 at wala ring nadagdag na recovered sa araw na to mga kabayan. Wala ng partner kasi walang kunti lang. Yes, gayon din mga partner na for 2 weeks na to, walang naidadagdag na naitalang kaso ng namatay sa hanay ng mga OFW. Sa buong mundo. Yun. Ayan. Yun ang pinakamagandang balita, partner. Magandang balita po yan. Oo. Okay. Sa ibang balita mga kababayan, no? Ito. Mahigit 1,300 individual na nakakulong sa immigration depot
positibo sa COVID-19. Naku po. Ayan partner, gaya ng Oo, sinabi yung mo sinabi kanina natin partner, kanina. na dapat walang di masyadong mabahala yung ating mga kababayan. Correct, No, correct. kasi karamihan sa mga na-COVID ngayon ay nandun sa kulungan. Pero hindi pa rin tayo kumpiyansa. Yes. Di ba? Mag-ingat pa rin tayo mga kabayan. Patuloy po namin inuulit dito sa ating programa. Lalo na po yung ating mga manonood ng mga OFW, patuloy po tayong maging maingat. Lalong-lalo na po si COVID-19, walang pinipiling edad. No? Wala po yung pinipiling edad. So mas maging maingat po tayo. Walang pinipili partner. Hindi ka man o ano. Oo. Walang mahirap, walang mayaman kay COVID-19. Oo. Ayan. Okay, next partner. Okay, Federal Government ng Malaysia tinalakay ang quarantine policy sa estado ng Sarawak. Ito partner, marami nagtatanong sa atin, no? So ngayon mga kabayan, sa lahat po ng mga gustong pumunta ng Sarawak, kung meron po kayong mga special appointment sa Sarawak, meron po muling ipinaalam ang gobyerno po doon, ang estado po ng Sarawak, tungkol sa mga bagong mga quarantine protocols. Ang number 1 po na quarantine protocols po natin mga kabayan, syempre, kung tayo po ay pupunta doon, kinakailangan po nating sumailalim sa 14-day mandatory quarantine. Mandatory po yan. Mandatory po yan. Ibig sabihin, partner, ang ibig sabihin yan, required pa rin, tayo pa rin po ang gagastos. Sa mga foreigners po ito, sa mga Pilipino po na pupunta ng Sarawak during this time of COVID-19 o during MCO po, ay kinakailangan pong tayo po ang mag-shoulder ng ating mga quarantine fees. So patuloy po natin yung inuulit sa ating mga manonood, sa lahat po ng mga pupunta ng Sarawak, kinakailangan po nating magbayad ng ating sariling quarantine fee. Yan. Huwag kalimutan yung mga protocol Yes. Yung pusa nga naka face mask na. Ayan. Yan. Interstate travel sa pagitan ng estado ng Pinang ginawa upang balansihin ang ekonomiya at pangalaga sa kalusugan. Yan, maganda yan. Ayan. Okay din Oo. yung partner. Agree na rin ako dito, partner. Kung para naman sa kalusugan, pangalaga ng proteksyon ng ating mga kababayan, di sumunod na lang tayo sa bagong protocol. Ganda yan. Oo. Okay. Unemployment rate sa Malaysia patuloy na bumaba, bilang ng mga dayuhang manggagawa na nawalan trabaho naiibsan na. Yun. Wow. Medyo good news to. Medyo pa lang, Good news, partner, partner, pero oo. good news dahil sabi nga natin, partner, no, sa unemployment rate, ang naapektado dito, partner, yung mga amo ng ating mga OFW. So, ibig sabihin, kapag po nawala ng trabaho yung ating mga amo, automatic, mawawalan din po ng trabaho yung Correct. ating mga kababayan. Pero good news ngayon partner kasi nabawasan na ang Yan. unemployment partner. Sana dito sa patuloy pang Malaysia. mabawasan, partner. Oo, maganda Patuloy pang bumaba ng bumaba. Oo, para mas maganda yun na marami silang trabaho para the more silang Mag-hire. no? Oo, correct. Okay. POEA nilinaw ang kung paano maging isang legal na OFW. Yan, mamaya yan, partner. Isa-isay natin kung paano maging legal na tatalakayin natin to. OFW. Yan ang ating main issue mamaya. Ano natin to partner kasi paulit-ulit natin itong inaabiso dito partner. Importante pong maging legal tayo. Yes, importante Oo. mga kabayan na malaman po natin kung paano po talaga, ano ang katayuan ng isang legal na OFW. Hindi lang po natin nasabihin na tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay legal na. Meron po yung proseso. Mamaya po ating tatalakayin. Ayan, no? Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur naglabas ng abiso ukol sa repatriation recalibration program. Yan. Ayan po, So, makikita po niyo sa yan. screen yan mga kababayan. No? Ang Oo. abiso publiko mula po sa Embahada ng Pilipinas. Yan. Alam mo, partner, nagpapasalamat tayo dahil inopen na rin to ng embassy. Pero siguro, hindi natin to kailangan pang i-explain ulit dahil andyan na sa no? May Andyan abiso na ang ating tapos embahada. na din natin to, Oo, na-discuss na natalakay na din natin to dito Oo. partner ito. Ayan. Yan. Next, partner. Okay. Validity ng Bayanihan 2 sa Pilipinas, posible raw pahabain ayon sa isang mambabatas. Okay. Pahabain So pa kung talaga, pahabain pa, edi mas marami pang matutulungan. Pero balita ko, partner, 70 billion pa lang mahigit yung nagagastos doon sa Nagasto pool. doon. Oo, No, out so, of 168. marami pang mas malaki pa partner ang hindi pa nagasto. Yes, correct. Kaya dapat i-extend yung bayanihan to. Kaya sana nga ma-extend pa yan, no? Para marami pang maabot nila partner. Kasi pag hindi ito ma-extend, yung hindi nagasto no na pundo partner para sa bayanihan to, may balikin sa pundo natin Yes, correct. sa Pilipinas. Oo. Tama yan.
Ilang senador sa Pilipinas tiniyak na mapunduhan ang 70 bilyong piso para sa COVID-19 vaccine. Wow, Yan. Diyos. Ibig sabihin, good news yan mga kabayan, no? Yan. Ganda yan. Okay, next partner. Okay, ito, naku, Diyos ko po. Filipino vaccine Nonito Donaire. Kilala ng lahat yan. Oo. Oo, nagpositibo sa COVID-19. Ayan na nga partner. Gaya na sinasabi mo partner, walang pinipili. Walang pinipili. Kahit na magaling yan, boxer yan, partner. Walang pinili si COVID-19. So, yan talaga, isa po yan sa marking natin, mga kabayan, na wala talagang pinipili ang COVID-19. So, Ayan. mag-ingat po talaga tayong lahat. Libreng COVID-19 testing para sa mga Pilipino, pinag-aralan na ng mga otoridad. Yan, sana matuloy ito, partner. Sana partner, kasi Oo. mahal po yung testing partner. Yung sa COVID-19, mahal po yan. Ito, partner, no, meron lang akong idagdag. No? Para sa lahat ng ating mga manonood ngayong gabi, marami pa rin po ang nagtatanong kung kailangan pa bang mag-swab test dito sa Malaysia kung uuwi sila sa Pilipinas. Okay, sa patuloy po namin na pag-anunsyo sa inyo mga kabayan, uulitin po namin, hindi na po natin kailangan mag-swab test dito sa Malaysia kung tayo po ay uuwi na sa Pilipinas. Dahil po, pagdating po natin sa NAIA, automatic po na tayo po ay dadaan sa swab test. Correct. Ang Para hindi na purpose, madoble. ang purpose nito, partner, madodoble po yung inyong gastos. Sayang po, sana po yung inyo pong ipang sa swab test dito sa Malaysia, iuwi nyo na lang po bilang pamasko ninyo na regalo dun sa inyong mga pamilya. Ayan po mga kababayan ha. So wag po kayong padalos-dalos kung kayo po uuwi. Doon na po sa bansang atin yung swab test. Yan. Doon na po kayo magpa-swab test. Alam mo, partner, no? marami kasi nagtatanong halos araw-araw, meron tayong natatanggap sa ating page dito sa SMNI Oo. na, Sir, kailangan pa po ba magpa-swab test? Kasi po, pinoforce po ako magpa-swab test. So, ulitin po namin mga kabayan, hindi na po kailangan ng swab test kung kayo po ay aalis na ng Malaysia. Okay? Sayang po yung inyo pong budget. Sayang ang bayan, mahal pa naman. Oo, sayang po yan. So kung ngayon po, ang reminder po namin sa inyo mga kabayan, sa lahat po ng mga alis, kailangan po, 3 days po before po kayo lumapag sa Pilipinas, ay nakaregister na po kayo sa Red Cross. So mayroon po yung proseso, no? Kaya alam niyo na po yan dahil po paulit-ulit na rin po natin itong inire-remind Oo. dito sa ating programa na kinakailangan pong rehistrado po tayo sa Red Cross. Dahil po pagdating po doon sa Pilipinas, yun to po, wala po kayong babayaran, wala po kayong gastos maski piso, especially po sa ating mga kababayang OFW. Yan. Free po yan partner. Libre yan. Libre yan para po sa ating mga kababayan, mga OFW na uuwi sa ating Yes, bansa. suportado po yan ng ating pamahalaan. Ayan, no? Ayan. Ito, bansang Israel magpapasimula na sa bakuna kontra COVID-19. Yan, sana all, Sana all partner. sana lahat mag-start na ng bakuna. Sana sa Pilipinas magpapasimula din. Oo, sana mag-start na doon. Okay. Ito, panghuli partner. Okay, panghuli, mga pagtitipon yung Kapaskuhan, nagbabadya sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas. Ako po. No? Kaya sa Pilipinas partner, pag alam ko, pinagbabawal pa din yung mga pagtitipon. Oo, No? social gathering. I-discourage ng gobyerno ng Pilipinas yung mga parties partner. Oo, ingatan muna natin yan, iwasan muna natin yan, mga kabayan. Konting sacrifice muna ngayong Kapaskuhan para rin po sa ikabubuti ng nakararami. Pwede kayo mag-party, no? Through virtual. Via Zoom. Via Zoom yung party. Oo, via Zoom na lang muna mga kabayan. O kahit na simpleng salo-salo lang, pero naka-virtual, at least magkakalayo. Yo, okay, ayan po ang mga balitang Yan, ating current events tayo, partner. Meron tayong nakala po mga meron tayong, kababayan. Ito, may current current events, events oo. pa. Mga legal front ng CPP-NP, alam ko partner, sikat na sikat yun sa Oo. social media. Lalong-lalo na today. Yes, Kaya oo. nag-celebrate tayo sa Human rights. Human Rights partner. No? Ito, Araw mga ngayon ng human rights. Human Rights Day. Oo. Mga legal front ng CPP-NPA-NDF nagsasagawa ng kilos protesta, makikitang paglabag sa health protocols Yan, ng oh. social distancing ang ginawang pagprotesta. Nakikita tingnan yung partner. Yan pa lang, paglabag na yun, partner, sa Oo. social distancing. Pag ang gobyerno mag-ano sa kanila partner, Arestado pag ganito, grabing batikos nila. Oo. Di ba? Pero itong mga kulukoy na Ang dami, Grabe, kung inyo po makikita mga kabayan, tingnan po ninyo, Ang lalakas po ng loob magsipag-rally sa gitna ng pandemya.
Kasi ngayon partner na nahubaran na kasi sila. Oo. Kaya medyo masakit na sa kanila partner, kaya binuhos na nila yung ano nila. Mga ano na eh, mga nagpapapansin na lang yan, no? Partner. Wala na kasi gising Wala na. na, vulgar na sila eh. Mulat na ang mata ng mga kababayan nating mga Pilipino. Oo, alam na ng ating mga kababayan kung ano yung mga itinatago nila. Correct. Kahit anong gagawin pa nila partner, wala na. Na sila, nahubaran na talaga sila. Correct. Ayan, Lani Salamo, sana po ay may recalibration na dito sa Sabah. Sana nga din po, madam. No? Pero sa ngayon po, ang available po ng recalibration dito pa lang po sa Peninsular Malaysia. Ha? Hintay lang po tayo. Lahat po ay Pag-pray po natin nananalangin yan. po na magkaroon na po ng recalibration program dyan po sa East Malaysia. Ayan. Verb de Vera, hello po, Sir Bishop W. Watching from Chiras, Silangor. Hello, Ma'am Babes. Magandang gabi. Yan, okay. Okay, partner. Huwag nating itong patagalin, partner, sa oras na to, no? Meron tayong makakapanayam. Isa na namang Pangulo ng Filipino community dito sa Malaysia. Ayan, excited ako dito, partner, kasi malalaman na naman natin yung mga mabubuting mga Gawa. layunin, Oo. mga gawa ng bawat community dito sa Yes. Malaysia, partner. At hindi lang yan, partner. Malalaman na naman natin kung ano na naman ang mga bagong mga proyekto na kanilang gagawin Oo nga. Ayan. para sa taong 2021. Sa dami na po ng ating mga nakapanayam na mga pangulo ng mga Filipino community sa buong Malaysia, kami po lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong pagbibigay ng oras na makapanayam kayo dito sa aming programa. Ayan, okay. Magandang gabi po mga kababayan. Sa gabing ito, tulungan po yung i-welcome po ang ating bisita partner. Yung Yes. makapanayam po natin, ang president po ng Filipino President Group ng- in Langkawi. Yan, mga taga-Langkawi. Ma'am Norain Giapal. Yan. Hello, Ma'am Nor. Magandang gabi. Ma'am Nor? Hello po, sir. Ayun! Medyo Hello narinig- po. Parang ang lamig ng boses mo, Ma'am Nor. Magandang gabi po, Ma'am Nor, at saka dyan po sa mga taga-Langkawi. Kumusta po ang Langkawi, Ma'am Nor? Oo. As of now, okay po kami, sir. Nagpapasalamat po kami kasi green zone po ang Langkawi. Ayan. Ayan, ako. Sana partner, makabisita na tayo sa Langkawi. Oo. Ano natin yung Alam mga mo, isa yan sa community pinagmamalaki ng Malaysia na tourist spot, di doon. ba? Oo nga, di ba? Langkawi Island. Shout out sa lahat po ng ating mga OFW sa Langkawi. Ayan o, tisoy pala yung anak. Ayan, Anak, yung ano anak po ni yung Ma'am, oh. anak po ninyo ngayon, madam? Ayan, hello. Hello, boy. Okay, so bago kami mag-start, Ma'am Norain, bati muna po kayo sa ating mga tagapanood sa gabing ito. Hi. Hello. Unang-una po sa lahat, binabati ko po si Ma'am Hermie Camba sa Mhm. Pinang po kasi siya po yung actually nagtulong sa amin ng relief goods. Nung nagbigay po kami ng mga relief goods sa Langkawi, siya po yung isa po siyang nagbigay ng financial assistance para po mamahagi ng relief goods. So maraming salamat po kay Ma'am Hermie Camba sa Association of Filipino in Penang. Nabati po rin po yung mga kagrupo ko dito sa Langkawi. Sila Ate Owe, sila Ate Mira, yung mga taga-Asiania, taga-Berjaya, sa Miniking, sa Hangouts, at sa ibang kagrupo natin dito sa Langkawi. At nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Jerry and Sir Lester, kasi po nabigyan po kami ng time na ma-interview dito sa programa ninyo, ang SMNI Malaysia. And sa Panginoon po, kasi po kahit na may pandemya, tuloy pa rin po tayo. Ayan. Keep on fighting pa rin po. Walang makakapigil, madam. Tama po yan. Ito. So, simulan na po natin, madam. No? Okay po. Okay, meron po kami mga ilang mga katanungan po dito, madam, patungkol po sa inyong samahan. No, at paano po ito nabuo ang inyong grupo? Itong Filipino Group in Langkawi. Actually po yung grupo po namin, sir, wala pa po kaming yung masasabing officers kasi po yung grupo is founded by Ate
Evangeline, pero po nag-migrate po sila sa Spain. So since ginawa po niya akong admin sa page, so ako po yung nagpapatuloy ng grupo. So kailan lang po ito nabuo, madam? Nung establish niya po ito is 5 years ago na po siya. Pero this year pa lang po kami nag-active yung grupo. Okay. So, ilan po kayong mga membro dyan sa, madam, yung kasamahan po ninyo sa ngayon? Actually, ang population po namin dito sa Langkawi is more or less nasa 100 po kami dito. Pero nag-lesser po siya kasi nga yung iba nakauwi na ng Pilipinas, yung iba pumunta ng KL at sa ibang parte ng Malaysia. So yung nasa list ko po is nasa 60 plus po kami na nandito sa Langkawi. Madami-dami din Dami yan. na rin, oo. So, yung grupo po ninyo, madam, ano po yung mga talagang pinakauna po ninyong mga layunin ninyo, mga mission po ninyo? Ano po yung mga na pag-usapan ninyo, madam? Since wala pa po kami naka-establish ng list of officers, sir, so ang main layunin po, for me po, is gaya po ng ibang mga layunin ng ibang grupo na makatulong sa mga kabayan natin na nangangailangan sa abot ng ating makakaya. Tapos po, if ever po na ma-notify na yung grupo namin, gaya sa embassy po, ma-notify na po kami dyan, makilala na po kami, mag-i-establish po kami ng grupo para po meron po tayong mga kasama na mag-raise ng voice about sa grupo po natin. Yan. Okay. Sino-sino po mga bumubuo ng Langkawi, Filipino group in Langkawi, madam? Halo-halo po ba ito? Actually po, 10% mo ng mga kagrupo natin is local po yung asawa. Nasa 10% po yung nakaasawa ng local. Pero mix po siya. Yung karamihan is mga working visa, mostly sa hotels. Mga hotelier po. Okay, so as yung ka-partner Lester, madam, mayroon ding mga katanungan para sa inyo. Yan. So magandang gabi ulit, Okay Ma'am po, sir. Noraine. So, Magandang gabi, sir. opo, meron lang akong konting katanungan po sa inyo, Ma'am, no? So, bilang pong pangulo ng isa pong samahan, alam ko po na marami kayong mga proyekto, no? Diyan po sa inyong Filipino community sa Langkawi. Alam po namin, Ma'am, na hindi po basta-basta mapuntahan ang inyong lugar dahil po isla po yan. Isla, oh. Oo, parang lab Opo. partner eh. Oo. Ngayon po, ano-ano po, Ma'am, yung mga ano-ano po yung mga proyekto na pangunahing pinagkakaisahan po ng Filipino Group in Langkawi? At saan po nakatuon ng serbisyong inyong ipinamamahagi sa ating mga kababayan dyan sa isla, Ma'am? Okay po, sir. So, sir, regarding po sa mga proyekto namin, so, as of now, since this year lang po kami nag-activate, so, wala po kaming masasabi na proyekto sa ngayon. Pero yung nasa list po na project namin, sana if ever by next year on 2021, magkakaroon po sana kami ng income generating project para po yun if ever na may mga kabayan tayong mangailangan ng tulong, may mga sakunang mangyayari, meron po tayong mapagkukunan ng budget para po sa tulong natin. Yan, at least po nakahanda na po kayo, Ma'am, no? Ayan po, maganda partner. At least nakahanda na sila, di ba? Yan ang mga partner kasi pag halimbawa, siyempre di naman talaga natin alam yung mga kasamahan natin diyan, yung mga kababayan natin sa Langkawi, no? At least ngayon mayroon silang malalapitan. Oh, correct, Ayan. correct. Andyan yung Filipino Group in Langkawi. Ayan. Ilang bang grupo diyan sa Langkawi, madam, sa ngayon? Sa ngayon po, yung dalawa po yung grupo, yung kay Mary Jane. Ma'am Mary Jane po. Tapos yung sa amin po. Yun lang po yung alam ko na grupo dito po sa Langkawi. Ayan. So, congratulations po, Ma'am.
inyo pong dalawa ni Ma'am Mary Jane Camba dahil kayo po ang pinaka-head po ng ating mga kababayan dyan sa Langkawi. No? Kasi walang ibang malalapitan doon kundi yung mga kumbaga, Yes. mga ulirang mga ina ito. Ilang oras ang biyahe nila, partner, kung pupunta ng embassy. Napakalayo ng ating Oo. embahada sa Langkawi. Di ba? So, hindi po basta-basta ang biyahe dyan sa Langkawi. So, nagpapasalamat po kami dahil nandyan po kayo ni Ma'am Mary Jane Camba, no? Para po suportahan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayang OFW dyan. Ayan. Okay, Ma'am Nor, panghuling mensahe po ninyo para po sa ating mga kababayan na dyan sa Langkawi at maging sa buong Malaysia at sa buong mundong nakikinig po sa atin ngayon. Okay po. Dito po sa mga kagrupo ko dito sa Langkawi, if ever po na may mga problema, don't hesitate po na i-open sa akin kasi pwede natin yung mabigyan ng solusyon sa abot ng ating makakaya. And sa mga OFW po sa buong mundo, continue to fight po. Ayan. Yan. Laban Lalo lang. na ngayong pandemic. Huwag Laban lang susuko. po. Laban lang po tayo. Huwag susuko. Manalig po tayo sa Diyos. Tama, ayan, napaganda, no? Maraming salamat po, Ma'am Norain Giapal, dyan sa Langkawi, no? Kahit busy-busy po kayo, andyan po yung mga chikiting po ninyo, no, Madam? At pinibigyan Pasensya na po. Pasensya na po. Oh, ayan, oh. Hello! Kambal po yan. Di ba? No, at nagpapasalamat po kami dahil pinagbigyan po ninyo ang aming interview sa inyo sa gabing ito. Ayan po, mga kababayan. Maraming salamat po. Okay, yan po mga kababayan, si Ma'am Norain Giapal ng Filipino Group in Langkawi. Ayan, partner, napakaganda. Oo. Pero alam mo, partner, no? Kahit na ganyan lang ang ating mga president ng mga Filipino community, pero yung makita mo sa kanila yung desire ng puso nilang makatulong sa Correct kapwa. po. Diba? Kumbaga partner kung sa ano po yan, parang mga representative po yan sila. Yes, correct. Oo. No? Representative yan sila partner kasi mayroon yan sila mga tao na hinahawakan. Diba? Yan po ang napakaganda partner kasi pag ikaw membro ng community, mayroon kang mapuntahan. Yes, No? meron kang malalapitan. May malapitan ka. No? Kasi hindi mo naman alam talaga yung panahon partner. Yes. Diba? So shout out talaga sa lahat ng mga president ng mga Filipino community sa buong Malaysia. Ayan, sa mga lahat ng Filipino communities, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong maglingkod sa ating mga OFW, saan man po sila naroon. Ayan, okay. MG Bitonyanong, ano ba yan? Hirap ng FB ngayon. Oo nga, no? Ma'am MG. Kami nga mismo nahirapan. No? Yan. No, kaya po mga kababayan, yung mga kung mahirapan po kayo sa FB, mayroon po tayong YouTube, no? Ipaki-subscribe po yung YouTube natin, Serbisyo OFW Malaysia. Para ma-update po kayo sa lahat ng mga po natin, mga bagong mga kapahayagan, no? I-replay po natin yan, Oo. mga kabayan, sa YouTube Sa channel YouTube, po ayan natin. po, may YouTube po tayo. At Naka-plus po sa inyong Oo. screen. Ayan, oh. Ayan. Ayan po, ayan. At paki-follow po ng Facebook page po natin, mga kababayan, ha? Shout out kay Ma'am Joanne Chamson Thor. Ayan. Good evening, ma'am. Ang Go Ati Ain, nalubat ako, dito na lang ako watch, Shamsol Ami. Ayan. Ma'am Susan Horao, shout out sa Sarawak. Ayan, hello, Ma'am Tagaling Susan. Bang. Ayan. Good evening, Ma'am Susan. Kamusta na po kayo? Yan. Happy watching kay Ma'am Aileen Yap. Hello, Ma'am Aileen, magandang gabi. Yan, si Ma'am Aileen talaga is talagang partner. Malapit na maging endorser ng Dear Kabayan Jacket, partner. Hoy, sinabi ko nga partner ba, siya na susunod na host ng hashtag trending balita. Yes, Ma'am Aileen, bagay po sa inyo mag-host ng trending balita po natin. Ayan, mga kababayan. So, ano tayo partner? Yes. Sa main issue na tayo. Okay, hindi tayo magtagal mga kabayan. Dako na po tayo sa ating issue number 1, ang ating pong pinaka-main issue. Ano ito, partner? POEA naglabas raw ng abiso kung paano maging isang legal na overseas Filipino worker. Ito na, ito yung Ayo. sinabi natin kanina, partner. No? Kung paano po tayo maging
legal. Yan, no? oo. Kung ibig sabihin, illegal po tayo, partner. No? Hindi naman lahat, partner. Dati, no? Oo. Ngayon, nag-abiso yung POA kung paano tayo maging legal. Yan. Di ba? So walang humpay po nating inuulit-ulit to mga kabayan dito sa ating programa dahil nais po natin na tayong lahat ay hindi mapahamak, no? At nais po natin na sa oras ng pangangailangan, meron po tayong malalapitan ng Correct. At isa pa, partner, sa pinaulit natin dito, pag legal ka kasi, partner, ang dami pong mga benefits. Yes, correct. Pag uwi mo dun sa Pilipinas, ang daming benefits na nakaantay sa inyo. Actually, partner. kahit dito pa partner, Oo. di ba? Kahit nasa abroad pa sila, marami na eh. Marami na mga benepisyo. Di ba? Kaya nga, yan yung sa POAA mga kababayan, no, na dapat po maging legal po tayo. Oo. No, yan po yung pinaulit-ulit namin na pinapanawagan sa inyo dahil yan po ang abiso mula po sa ating embahada, sa POAA, sa OWA, mga kababayan. Ito po. Yan. Number 1, partner, basahin na natin. No. Mga palatandaan ng pagiging isang legal na OFW. Number 1, dumaan sa legal na paraan at mabilis na proseso ng pamahalaan. Ayan. Yan. No? Ang lahat ng aplikasyon para makapagtrabaho sa ibang bansa ay dumaan sa malinis na pagsisiyasat ng Yan, tama. POAA. Ang recruitment agency ay rehistrado sa pamahalaan. Yan, correct. Kaya nga Oo. mga kababayan, pinaunawa po namin sa inyo na bago po kayo mag-abroad, busisiin talagang po ninyo yung mga pinasukan po ninyo na agency. Kung yan Correct. po ba ay rehistrado Yes. sa POEA. Kasi pag hindi po yan rehistrado, naku po, nagsasayang lang po kayo ng pera. Correct. At Kaya- saka, kung ano yan, partner, habol Oo. ko lang, kapag po ang recruitment agency ninyo, mga kabayan, ay una kagad, walang ibang hinihingi sa inyo, kundi pera kagad, Ay, naku doon po. pa lang mga kabayan, Foul na magkaroon yun. na po kayo, magkaroon na po kayo ng Pagdududa. pag-iimbestiga at pagdududa. Dapat magduda Oo. na sila doon. Oo, doon pa lang dapat magduda ka na eh. Rehistrado kaya ito sa agency? Rehistrado kaya itong agency na ito sa POEA? Ang isa pa nito, partner, pag doon ka sa mismo sa agency magtanong, rehistrado ba kayo sa POA? Pakitaan ka rin certificate. Ito. Madaling kopyahin yan, mga kababayan. Correct. Mas maigi doon talaga kayo mismo sa POA magtanong. Yes, correct. Dahil ang POEA po ang number 1 na trabaho ay yan pong inyong mga recruitment agency sa Pilipinas at dito sa abroad. Alam po nila yan. Correct. Kaya nga, partner, sana matalakay na itong Department of OFW, yes. Ito lang itong mga kulukoy na itong sa Dilawan, partner, ang Umaharang umahad lang. Kayo mga taga-Dilawan, Nako. shout out talaga sa inyo ba? Kaya po mga kababayan, alam na po natin ngayong 2022 national election kung sino pong dapat natin iluklok dyan. Oo. Ha? Alam po ninyo kung sino pong umaharang sa mga magagandang mga hangarin ng ating gobyerno. Yes, kilala na nila yan, partner. Alam ko na kilala na po ninyo yan. Yes. Sunod, partner. Okay, number 2, mayroong working o employment visa, entry visa, no objection certificate o NOC. Ayan. Yan. Mayroon talagang working employment visa, partner. Yes, pakipaliwanag nga partner, ano yan? Ito, sakaling nagtratrabaho sa ibang bansa, may working visa na hawak at hindi tourist Yan. visa. O kasi partner, karamihan dito, Yes. pumapasok dito tourist visa. Yes, correct. Tourist visa. So, tapos pagdating dito, nagtatrabaho pala. Illegal po yan, mga kababayan. So, pero nandito na, mayroon na po kayong nakapagtrabaho na po kayo, pero yung hawak po ninyo is tourist visa. Kaya po, nag-aabiso po ang POA na gawin po yung legal yan. Kasi po, pag tourist visa po kayo at kayo po nagtatrabaho dito, illegal po yan. Yes, So, correct. kaya po, ang sabi ng POAA, yung OWA, magparehistro po kayo Yes. para maging legal po ang iyong pagtatrabaho dito. Yes. Mm. Dahil po isa sa batas yan, mga kabayan, partner, isa sa batas ng Malaysia. Kasi alam natin, pag sinabi kasing illegal, nasasaktan yung ating marami sa ating mga kababayan na Oo. illegal sila. Wala naman silang ibang hangad kundi magtrabaho. Oo. Lahat po mga kabayan ay walang ibang hangad kundi walang iba naman purpose kundi yung may buhay natin, yung ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya po tayo nagsikap magtrabaho. Wala pong problema doon. Pero ang concern po ng ating pamahalaan ng POEA ay delikado po ang ating katayuan kung sakali pong tayo po ay nagtatrabaho ng tourist visa lamang. Tapos pag nahuli ka, partner, paano na yun? Pag nahuli ka, matimingan ka dyan sa Yes. daan or sa working place po ninyo na yung visa po ninyo hindi naayon sa work po ninyo. Yes.
di kawawa din yung pamilya niyo mga kababayan. So mas maigi partner, tama talaga yung abiso ng taga-OWA po, ng POA. Gawin po ninyong legal ang inyong mga papel. Yes, No? correct. Yung mga tourist visa dyan at yung mga nagtatrabaho sa hindi nyo according sa papel po ninyo, gawin po niyong tama mga kababayan. Mas Yes. maigi at mas maganda po. Yan. At saka kung the same time, mga kabayan, partner, no? Iparehistro po natin sa Overseas Worker and Welfare Administration. Sa OWA. O iparegister po tayo yung ating pong mga temporary employment pass na although na meron na po kayong visa, meron po kayong hawak na working visa, pero po illegal pa rin po yan sa mata ng batas ng Malaysia dahil po hindi pa po kayo rehistrado sa ating pong gobyerno. No, so kailangan po nire-require po talaga tayo ng OWA na i-register po natin yung ating mga visa sa kanilang tanggapan upang po magkaroon po tayo ng habol. Kung sakali po na may nilabag ang ating mga employer o may masama pong nangyari sa atin, ihanda po tayong tulungan ng OWA sa lahat Correct. ng oras. Handang Yan po. handang mga bugado partner. Yes. Yung OWA para sa atin. Pero kung illegal po partner, naku po, mas mahirap po mga Opo. kababayan. Alam mo partner, marami talagang nanghihingi sa atin ng tulong, no? Pero pag tinanong talaga natin kung may mga Visa ba? may visa, meron silang visa, pero ang next tanong natin, may visa po kami sir. Ang next tanong natin, kung may kontrata po ba kayo para Oo. meron po tayong habol sa employer po ninyo. Walang Sir, wala po kontrata. akong kontrata. Ayan, mahirap po. Oo, paano po natin mapaglalaban mga kabayan ng inyong karapatan kung wala po kayong ebidensya gaya ng kasunduan? So kailangan Kasi po yun yung ano mo partner, panlaban mo doon. Yes. Yung kasunduan. Oh, yan ang pinakangipin mo diyan mga kabayan eh. Kaya nga, yung Oo. iba, paano to, yung naging amo ko, napaka, di ba? Oh, paano yan kung hindi ka legal na worker? So wala ka pong habol mga kababayan, so tiis-tiisin mo talaga. Oo. No? No? Pero pag legal ka po, mayroon po tayong panlaban. Yes, meron kang Oo. ebidensya na pwedeng Oo. ipambato na ito, nakasaad dito monthly ako bayaran ng amo ko. Oo. Pero hindi ka late ka bayaran ng amo mo, ilang buwan nang nakalipas. Mm. Oh, at least meron kang ebidensya. Meron kang habol Oo. partner. Meron kang Oo. proof na Correct. ito yung batas na kasunduan ninyong dalawa sa pagitan ng employer at ikaw. Tapos Pero kung pag- wala, pag wala, sorry ka na lang. pag wala, Tiis-tiisin mo talaga. Wala tayong Tapos magagawa. pag uwi mo sa Pilipinas partner, ang daming benepisyo nakaantabay doon. Yes. Nakahintay po yung mga benepisyo. Yung binaano lang natin nung nakaraan partner, di ba? Pagdating mo doon sa Pilipinas, doli akap. sa Duli Akap, mayroon kang 10,000. Yes, correct. Tapos yung pamilya mo doon, mayroon pang mga beneficiaries. Yes, Sa oo. anak mo sa kolehiyo. Correct. Tingnan nyo mga kababayan, ang daming benefits po. Oo. Ayan po, kaya yung mga wala pa pong kontrata at hindi pa po kayo nakarehistro sa POEA, sa OWA dito sa KL, magparehistro na po kayo mga kababayan. Yes, Para correct. maging safe po ang ating pagtrabaho po dito. Shout out kay Ate Claire Santiago, dyan sa Puting Bahay. Ayan. Good evening, kabayan, from Vok ZK. Hindi maintindihan yung pangalan. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo, mga kabayan. Number 3 natin na issue. May paalala pala, partner. Pakibasa ito. yung paalala. Hindi mahalaga kung malaki man o hindi ang kailangang gastusin ng isang OFW para sa Oo. proseso ng kanyang pagiging legal. Tandaan po nito mga kababayan ha. Basahin ko uli. Hindi mahalaga kung malaki man o Yan. hindi ang kailangang gastusin ng isang OFW para sa pagproseso ng kanyang pagiging legal. Yun. Huwag niyo kung ano kung mahal o hindi. Oo. Ang importante dyan, maging legal kayo. At maging ligtas kayo sa anumang Correct. kapamakan. Dahil sa oras ng pangangailangan, mayroon tayong malalapitan Yun. at tutulong sa ating sakaling magkaaberya. Yan. Tingnan nyo mga kababayan. Oo, tama. May laban po tayo. At tingnan mo, kung hindi po kayo legal, siyempre ang gagasto ikaw talaga mismo dyan. Ikaw talaga. Oo. Samantala Wala kung kang legal ka, mayroon kang malalapitan. Back up. Mayroong mag-back up sa'yo. Oo, correct. Di ba? Ayan po ang Ayan na. advantage at disadvantage po sa legal o hindi legal. Hindi na po mahalaga kung malaki po yung inyong ginagastos. Ang mahalaga po dyan, payapa po kayo makakapagtrabaho sa bansang inyong ginagawa. Correct. Especially dito sa Malaysia. This watches on si Sir Arnie. Madam, si Sir Arnie, mayroon pong mahalagang meeting po. No? Kasama po siya sa
meeting. Ayan, magandang gabi po at happy watching po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa gabing ito. Yan, kahit po medyo may aberya ngayon ng Facebook, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo para sa ating mga kababayan. Ayan, ha? Okay, number 3, partner. Number 3, partner, basahin natin. Mayroong employment contract o kontrata na dumaan sa proseso at aprobado ng POEA. Ayan, klarong-klaro mga kababayan. Ha? Nababasa po ninyo, ha? Yan, pwede niyo pong screenshot yan, Oo. mga kabayan. Yan, kontrata o kasunduan o patunay na may karapatan ang dalawang panig, ang employer at ang OFW. Sakaling may nilabag ang employer at agency, maaring itong kasuhan dahil may kontratang basihan Yes. na nagpapatunay na nilabag ng amo ang kanyang karapatan sa isang OFW. Ayan, Yun. partner, napakaganda, Yes. di So, ba? napakaliwanag, mga Napakaliwanag kabayan, po, ha? basta pag legal po kayo, may kontrata po yan. Yes. Pag may kontrata ka, yan po ang patunay po ninyo. Gaya na sinabi mo, partner, yan po ang habol natin, Yes. yan po ang panlaban po natin. Sakaling nilagbag po ang kontrata ng inyong employer, mananagot po ang employer ninyo at ang agency po ninyo. Yes. Yan na, number 1 dyan, mga partner, yung mga... Actually, dito sa Malaysia, mababa ang porsyento ng mga OFW na inaabuso. Ang malaking porsyento ng mga OFW yung inaabuso sa Middle East Sa talaga. Middle East. Yes. Pero dito kasi sa atin, partner, ang number 1 na majority na nangingi sa atin ng tulong ay yung mga hindi hindi pinapasahod ng tama ng kanyang amo. Mm. At saka pinapagtrabaho ng Overtime. overtime, Wala pero walang namang, bayad. bayad. Oo. So yan po ay nakasaad sa kasunduan na paglabag po yan ng inyong employer. So kung meron po kayong kasunduan, mga kabayan, pwede nyo po yang ipaglaban. Oo. Pwede nyo po yang kunin o mababawi nyo yan kasi po batas po yan na inyong binayaran sa kontrata. Correct. Oh, may laban po kayo, mga kabayan. Pero- Hindi na po kailangan kayo pa Oo. maghanap ng legal ano po ninyo, yung attorney partner. Yes. Kasi mayroon Lawyer. yung imbahada po at na talaga ang ano dyan, yung taga OWA ang mag-provide po para sa inyo. Kaya nga lagi natin inaabiso sa ating mga manonood, lalo po yung mga nasa Pilipinas pa, alam ko marami po tayong viewer ngayon sa Pilipinas na gusto pa talagang mag-abroad. Oo. No? So kung gusto po ninyo mag-abroad, mga kabayan, bago nyo po pirmahan ang inyong kontrata, basahin nyo pong maigi. Correct. Busisiin ng maigi at alamin kung ano ang karapatan mo at ang karapatan na kailangang sagutin ng employer mo. Oo, ang kumbaga partner, ang nilalaman ng kontrata. Yes, yung nilalaman ng wag po kayong pirma ng pirma, na hindi nyo po alam kung ano po ang laman ng kontrata. Baka po laman na po nung pagbayarin kayo ng malaking halaga. Pinirmahan nyo po. Wala po kayong magagawa kasi pinirmahan po ninyo. Oo nga. So may mga ganong case po. So kailangan, mga kabayan, alamin at busisiin po ninyo ang inyong kontrata bago po ninyo ito pirmahan at sangayunan. Correct. Ano? Ayan, good evening sa ating lahat, mga kabayan from Divine D-Zone. Okay. Kads Ulima watching from Kingdom Saudi Arabia. Ayan, Yan. magandang gabi po sa lahat ng mga taga Yan. Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po. Shoutout ko lang si Ma'am Marichu from Secha Sky. Yan. Si Chaka. Hello, Natanong Ma'am niya kung ako Marichu. daw ba to. Ma'am, ako po ito, ma'am. Ayan. Happy watching also kay Mama Marites Rin MG Daraway. Yan, Yan. magandang gabi po. Ayan, partner, pang-apat. Okay, pang-apat, mga kabayan. Okay, pang-apat, mayroong PDOS certificate na katibayan na dumalo sa pre-departure orientation seminar upang malaman ang kumpletong impormasyon tungkol sa bansang pupuntahan. Ayan, Yan. Klarong-klaro po, ang bawat isang legal na OFW ay kinakailangan dumaan sa isang orientation seminar. Yan. No? Upang malaman ng mga ito ang mga impormasyon, mga Yan. karapatan at mga trabahong papasukin nito sa ibang bansa. Yes, correct. So mahalaga po yan, itong PIDOS, itong Pre-Departure Orientation Seminar. Yan. Pag legal po tayo, mga kababayan, Dadaan kasi kayo. bago po kayo makalipad, doon pa lang po sa atin, sa bansa natin, ay dadaan na po kayo ng orientation. Yes, oo. Doon po ipapaliwanag sa inyo ang anong klaseng trabaho po ang inyong papasukan. Sino po ang inyong amo? O ano po ang inyong mga karapatan? Doon, ituturo po lahat yun sa inyo para maging aware po tayo sa inyong kontrata na pinipirmahan po ninyo. Nakuhaan po niyo, mga Ayan, kababayan. pero dagdag ko rin, partner, alam mo,
Sa oras po na makapanayan po natin ang ating POEA administrator po natin sa Pilipinas, si Mr. Caclac. Bernard Olalia. Ah. So, i-request din po natin na sana po, magkaroon din po ng orientation seminar ang lahat po ng mga employers. Yung mga amo po natin dito sa ibang bansa. So, gusto po natin, mga kabayan, na gusto natin i-require sa kanila, no, na magkaroon din po sila ng, partner, ng orientation ba? Para at least malaman din ng mga employer kung ano yung mga karapatan po nila sa mga manggagawang Pilipino. Kasi po majority partner, no, na marami sa mga employer hindi nila alam kung ano yung karapatan nila sa kanilang mga manggagawa. Basta lang sila hire ng hire, pero hindi nila alam kung ano yung mga karapatan nila o responsibilidad dun sa worker. Di ba? Sa pagkakalam ko, partner, yung mga nag-hire, kasi ang hire, pag legal kasi na kontrata, direct yan. From employer o to agency, agency to agency, partner. Agency to agency, Agency to oo. agency. So, ang mostly sa mga talaga, partner, alam nila kung ang karapatan ng mga manggagawa. No, kaso nga lang pagdating doon sa sa field na, doon sa trabaho na, Sa mismong amo na. Siyempre, hindi man talaga natin maiwasan, mayroon talaga mga abusador, partner. Yes, correct, No? correct. Ang Oo. ano lang diyan, ang worker tatayo ba sa kanyang partner kung anong nakasaad sa kontrata, or Oo. baka mag-compromise na lang siya. Diba? Doon ang katanungan. Pero mayroon talagang, kaya po mga kababayan, kung sa tingin po ninyo, nilabag na po ng mga employer po ninyo ang inyong mga karapatan, magreklamo po kayo. Oo. Nandiyan Tumayo po po ang kayo. ating ang ating OWA, nag-aantay lang po ng ating Correct. mga concerns. O kaya kung talagang busy pa si Mama Bagal, partner, kasi nga, siya lang mag-isa. Oo. So dito po kayo sa impilan ng Serbisyo OFW Manawagan. Oh, lumapit po kayo dito Oo. para ipaabot po natin dito sa OWA natin, sa Polo OWA natin dito sa bansang Malaysia, or doon talaga mismo sa Pilipinas, Yes, partner. correct. Para maano talaga yung mga, siyempre may Oo. agency yan doon kasi. Oo, merong agency diba? yan doon, merong Oo. agency dito. Diba? Para managot lahat, Oo. no? Ang mga dapat managot. Kung maaari, masuspinde yung agency na walang puso dun sa kanyang empleyadong worker. Correct. No? Kasi karamihan kasi, partner, kadalasan ito nangyayari. Itong taga-agency, siyempre, yung pakikinggan nila yung sa employer side, partner. Oo, employer side lagi. Oo. Ang kawawa itong mga OFW. Oo, Diba? tama. Kaya mas maganda, mga kababayan, talagang dapat mayroon po kayong mga cellphone dyan. Kung inaabuso na po kayo, videohan po ninyo. Yes, para correct. mas may laban po tayo. Yan. Dapat meron po kayong mga ebidensya na Oo. maaari po ninyong maging batayan para po kayo po ay panigan ng batas. Correct. Ayan, partner. Okay, panglima, partner. Okay, panglima mga kabayan, basahin po natin. Mayroong OEC na magsisilbing exit clearance sa Pilipinas at exemption sa pagbabayad ng travel tax na nakakahalaga ng 1,620 pesos at terminal fee na magkakahalaga ng 550 pesos sa airport sa araw ng pag-alis ng mga ito sa Pilipinas. Ayan, napakaganda po, napakaliwanag po, mga Yan, kababayan. ha? Dapat may OEC po Yan. kayo, no? Ano yung OEC, partner? Yan. Versus Employment employment contract. contract, Yes. di ba? Oo. O, pag mayroon po kayo niyan, naku po, malaki-laki po ang exemption na mabayaran po ninyo na hindi po ninyo mabayaran na. Yes, No? exemption na yan Oo. Kumbaga, kasi partner, Oo. pag aalis tayo ng abroad, meron tayong babayaran na terminal fee. Oo. 'Di ba? Tsaka yung 1,600. Oo, yung travel tax. So, Yes, travel 2,000 tax. mahigit po yan, partner. Pero sa kanila 1,620 lang sa mga OFW. Pero po, pag po meron po kayong hawak na OEC bago po kayo umalis, no? Bago po kayo umalis ng Pilipinas, hindi na po kayo sisingilin. Sisingilin. Free na po yan. Exempted na sila Exempted doon ang sa mga tax, OFW. travel tax. Oo. Ayan po ang kahalagahan. Okay, pang-anim, partner. Okay, pang-anim, sakaling legal at dumaan sa maayos na proseso, mayroong mga benepisyong nakalaan para sa mga Pilipino overseas mula sa OWA at PhilHealth bilang miyembro nito at sakop na matulungan maging ang mga kani-kanilang pamilya. Ayan, yan na yung sinasabi natin kanina, partner. Ang daming benepisyo. Yes, maraming mga handog na Oo. tulong. Ang daming benepisyo po. Ayan po, mga kababayan. No, ang dami po benepisyo. Sayang po pag hindi po kayo nakalista po dyan sa OWA na naging legal po. Sayang
sayang. No? Yes. Kaya po sa mga kababayan po natin na hindi pa po nakarehistro dyan sa OWA, sa POA, magparehistro na po kayo. Yes. No, wag po yung sayangin. Huwag na po mag-alinlangan. No, ang panahon, mga kababayan. At ang dami po, biro mo, yung pamilya mo doon sa Pilipinas, may Benefits din may yan. benefits, di ba? Oo. Di ba, paaralin pa hanggang sa kuleyo, mayroon magkano yung partner? Maaabot ng 20,000, Oo, tama. 30,000, di ba? Yes, yung itong latest, yung Tabang OFW. Oo. Diba? Makakatanggap Scholarship po. grant yun. Scholarship po yan. Oo. Makakatanggap po ang mga yung dependent po ninyo doon sa Pilipinas kung kayo po ay legal dito. No? Kaya po wag po niyo sayangin ang benepisyo, mga kababayan. At the same time, wag po talagang manghinayang sa malaking gastusin. Correct. Oo. Dahil po para sa inyong kapakanan din po. Kasi po, pag nahuli po kayo, mga kabayan, mas malaki po ang Mas gagastusin malaki. ninyo. Mas malaking multa na babayaran po ninyo. So, mas maganda po na mag-invest na lang po tayo ng legal kaysa po mag-ani tayo ng puro pasaki. Correct. Yan. Yan ha. So, maliwanag po mga kabayan ang ating talakayan sa gabing ito dito sa Serbisyo OFW. So, meron ka pang gustong batiin, partner, Ayan, bago tayo happy mag-exit? watching kay Mama MC Andrew Leah. Yan. Yan. At kay Mama Inday Rachel Gano, magandang gabi po. Happy watching po. And also kay Ma'am Nancy Kambay Kaakbay. Yan. Kaakbay talaga, no? Shoutout ko din po sa kapartner, si Kabayang Judeling Palikpik. Ayan, no? Good evening, Sir Jerry, Sir Lester. Kay Kabayang Divine Dison. Good evening sa ating lahat, mga kabayan. Ayan. Yan, okay. Kay Ma'am Norena Buluto Gepal, don't hesitate to PM me po sa mga kabayan natin dito sa Malaysia na gustong pumunta ng Langkawi para ma-meet ko po kayo dito. Yes, Yan, ma'am! wow! May Gusto offering. namin na makapunta dyan, ha? Makabalik. Ako po, Ma'am Nor, ay, hindi pa po ako nakapunta. Ay, isang beses pa lang pa pula ako nakapunta dyan, Ma'am. Baka pwede pong ma-treat po ninyo ang SMNI. Okay, sige po. Okay! Ayan po, naubusan na po tayo ng oras at magbabalik po kami para po sa ating second segment, ang Dear Kabayan. Kaya dyan lamang po kayo, huwag po kayo alis.